Patay sa pamamaril sa Quezon City ang anak ni Jenny na si Christian, 21 taong gulang. Sugatan naman ang isa pa niyang anak na si Carl, 23 taong gulang. At kapatid niyang si Mariel, 24 taong gulang. Sa patuloy na investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basyo ng bala ng baril. Sa labas naman ng bahay, 2 basyo ng bala ng baril ang natagpuan. Ang na-recover po namin sa crime scene na mga basyo ng bala ay 5 piraso po na caliber 45 at 2 pong deformed fire bullet ng caliber 45 din po. Samantala, ayon sa tinatawag na medical abstract ni Carl, 2 beses siyang tinamaan ng bala ng baril sa sikmura at sa tagiliran. Si Carl po ay nagtamo ayon sa kanyang medical abstract po ng multiple gunshot. Nagtamo ng isang tama ng baril sa kaliwang braso at 2 daplisang tama ng baril sa kanang braso. Yung pong biktima, tamo po ng gunshot wound sa kanya pong magkabilang braso. Tama niya po is multiple dun sa magkabilang braso. Pero ayon po sa kanya, ang intention daw ni suspect ay patamaan siya sa katawan kaya hinabol po siya. Mapalad lang po siya na sa braso lang siya tinamaan. Nagtamo rin siya ng mga bali sa braso na kinailangang maoperahan. Himalang nakaligtas ang 2. Ni sa hinagap ay hindi naisip ni Jenny na mangyayari ito sa kanilang pamilya. Naging overseas Filipino worker o OFW sa Dubai si Jenny bilang isang domestic helper. Nag-decide ako na iwanan siya, pero nag-abroad ako. Kumbaga, inukol ko yung oras ko sa pagtatrabaho para mabuhay ko sila. Then yung mga anak ko, nung naka-1 taon na ako, kinuha ko na sa kanya. Pinalagaan ko na sa mama ko, tsaka yung mga kapatid ko. Siya na rin ang tumayong magulang sa nakababatang kapatid na si Mariel. Ayon kay Jenny, masipag ang kanyang mga anak. Nagtatrabaho si Christian bilang isang construction worker at may sarili na rin siyang pamilya. Habang si Carl ay isang food delivery rider. Nahinto naman sa pag-aaral ng kolehiyo si Mariel. Hello mga suki! Ang sesi ng araw ngayon. Ayan ha, nagpaganda pa ako para sa inyo. Ang dami nating mga paninda. Sa kanyang mga libreng oras, pinasok din ni Jenny ang online selling para may dagdag kita. Murang-mura lang kasi ito. Magugustuhan nyo talaga. Ito. Wild Nights for Men. Hanggang nakilala niya online si Florencio Rios Jr., isang security guard sa Pilipinas. From Florencio. Ang ganda ng mga tinda mo, pero mas maganda ka. Ikaw naman, Florencio, nang bola ka pa, salamat. Pero, hindi ako for sale. Ang mga tinda ko lang. Then doon ko nakilala si Florencio. Nag-comment po siya 1 beses, then nag-message siya sa akin. Hulyo taong 2018 ay nagsimulang magkamabutihan sina Jenny at Florencio. Kahit malayo sa isa't isa, ay naging magkarelasyon ang 2. Tagal naman nila. Kanina pa si Kuya. Uy! Nandito na sila! Nandito na sila! Dali! Oktubre taong 2019, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas si Jenny. Sa wakas! Magkakasama na ulit tayo! Kumpleto na tayo! Sobrang miss na miss ka na namin, Nay. Ate, magkano itong gulay? 30. Ang bilis mo din, ano? Napanood mo na ako sa live selling ko. Liligawan mo na ako. Bakit naman hindi, Jenny? Gusto naman kita. Kaya sagutin mo na ako. Dito na niya ipinakilala sa mga anak ang nobyong si Florencio. Mga anak, siya yung kinukwento ko sa inyo. Naging magaan naman ang loob ng mga anak ni Jenny sa bago niyang karelasyon. Sila naman yung mga anak ko, si Mariel, si Carl, at si Christian. Kamusta kayo? Nagkakilala kami nung nag-live selling ako sa Dubai. Tahimik lang siya. Talagang gagawin niya lahat para makuha yung loob mo. Mga anak, okay lang ba sa inyo kung dito na muna titira si Florencio?
Okay lang, ma. Kung saan ka masaya, masaya na kami para sa'yo. Ganun siya kasi kahit yung mga kuya ko parang nililigawan din niya yun. Nandyan yung magpapainom siya. Ganun, gumagastos siya sa outing namin. Paano nauwi sa Sigalot ang payapang buhay ng pamilya ni Jenny?